nasabi, humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Yan ang dahilan kung bakit sa pangangaral, ang mga ngaral ay naghahanap ng salita. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid at muli sa araw na ito ng pagsamba, sama-sama po nating purihin at luwalhatiin ang ating Panginoon. Praise God. Sa dakong ito at sa inyong kinalalagyan, sa inyong pagdalo online, pagpalain po tayo ng Panginoon at ang presensya ng Diyos ang patuloy na kikilos sa ating kalagitnaan. Amen. Praise the name of the Lord. Pasimulan po natin ang gawain ito sa pamagitan ng ating pong pag-awit sa Diyos. Lord, I lift your name on high. Amen. Hallelujah. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon as we sing this song. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen, Lord. We'll lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. Hallelujah, praise God. From the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. One more time. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my debt to pay. Hallelujah, praise God, praise God, praise God. Amen, amen, amen. Lord, I lift your name. Amen. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Amen. Yes, we lift your name on high, O Lord God. We worship you. We honor you, Lord. Hallelujah. From the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Praise the Lord, we lift your name. Yes, Lord, we lift your name on high. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, sa umagang ito kami po ay lumalapit sa iyong harapan, nagpapasalamat sa isang pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin
upang ikaw ay aming purihin, sambahin at luwalhatiin. Dakilang Diyos, hinihiling po namin, Panginoon, minsan pa, na kung paano mo pinagpala ang bawat naging pagtitipon namin, O Diyos. Muli sa araw na ito, ikaw po ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang pangangaral ng iyong salita. Ihanda mo ang puso, kaisipan, Panginoon, hallelujah, ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, maging iyong abang lingkod. Samantalang ipinapangaral ng iyong salita, Panginoon, kumilos ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin at hayaan mong ikaw ang patuloy na maitaas at maluwalhati sa lahat ng aming pong gagawin sa araw na ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid na narito ngayon at ang lahat ng mga kasama namin online. Ikaw po ang patuloy na kumilos at magpala sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabing Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. At magbabasa po tayo ng talata mula po sa Banal na Kasulatan. Very familiar verse in the book of Matthew chapter 1 verse 21. And after that, we'll be reading from Acts chapter 4 verse 12. Matthew 1:21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. At siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Acts chapter 4 verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita at nais ko pong mag-share ng isang simpleng mensahe ngayong umaga, the necessity of salvation. Ang pangangailangan o ang kahalagahan ng kaligtasan. Praise the Lord. You may be seated. Praise God. Ang mensaheng ito ay very familiar sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga nakakilala na sa ating Panginoon. Ngunit hayaan nyo na muling sa pamagitan ng gawain ito ngayon ay maipahayag ang kahalagahan, praise God, ng kaligtasan. Praise the Lord. Alam po natin na napakahalaga ng salvation. Amen. Ngunit dahil sa kung minsan ito ay malimit mapag-usapan, kung hindi mag-iingat ang mga mananampalataya, kung minsan ang value nito ay hindi na masyadong nare-realize. Kaya sa umagang ito, hayaan nyo pong minsan ay tayo ay ma-refresh. At sa mga bisita naman natin, salamat po sa inyong pagdalo at hayaan nyo po na sa pamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos sa umagang ito ay maipahayag ang kahalagahan ng kaligtasan at maaaring sa pamagitan ng mensaheng ito, ito po ang magdala sa inyo sa isang napakahalagang pagpapasya sa inyong mga buhay, sa mga bisita po namin. At ito ang magdadala sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Praise God. Hayaan yung dalhin ko muna kayo mga kapatid, praise God, sa katotohanan na napakahalaga po ng ating pong mga kaluluwa. Amen. Ang kaluluwa po mga kapatid ay napakahalaga. Praise the Lord. Tayo po ay nilalang ng ating pong Panginoon at ang sabi ng Bible, tayo ay hiningahan ng Panginoon ang hininga ng buhay and man became a living soul. Amen. Ang tao ay mayroong katawan, mayroong espiritu at mayroong kaluluwa. At ang sabi na banal na kasulatan, kapag ang tao po ay namatay, ang espiritu bumabalik sa Diyos, ang katawan ay bumabalik sa lupa, mga kapatid, na kanyang pinanggalingan. Ngunit mayroon po tayong tinatawag na kaluluwa, mga kapatid. At ang kaluluwa ay naroon, mga kapatid, ang tinatawag po natin na set of our senses, mga kapatid, ang mga
ang nakakaramdam, mga kapatid, ay ang soul, mga kapatid. Amen. Nandoon ang ating emotion, nandoon ang ating will, mga kapatid. Praise God. At ang ating pong kaluluwa, mga kapatid, ay mayroon pong tinatawag na eternal destiny. Praise God. Sapagkat tayo pong lahat dito sa mundo ay hindi po mananatili magpakailanman. We are here on earth just for a period of time. At ang buhay natin na pansamantala, mga kapatid, ay isang privilege na ibinigay ng Panginoon upang tayo ay mag-prepare para sa ating eternity. Amen. Ang sabi po ng Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." So ang anak ng tao raw, mga kapatid, referring to Jesus Christ, ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. At kapag pinag-uusapan ang naliligaw, mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa lost souls. Mga naliligaw na kaluluwa dahil sa kasalanan. At kung pag-uusapan natin, mga kapatid, ang wakas ng kalagayan ng tao dito sa mundo, mga kapatid, doon natin marirealize kung ano ba talaga ang importante, ano ba talaga ang mahalaga. Kung tayo po ay nakafocus lang sa mga bagay na pansamantala, hindi natin marirealize kung ano ba talaga ang pinaka-importante. Ang sabi ng Bible in the book of Matthew 16 verse 26, "For what is a man profited if he shall gain the whole world and lost his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Ano daw ang pakikinabangin ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? At ano ang pwede niyang ipalit sa kanyang kaluluwa? Mga kapatid, ang katanungang ito ay hindi kailangang sagutin. Ito po ay self-explanatory pagdating po sa salita ng Diyos. That nothing is more valuable than soul. Wala pong higit na mas importante sa kaluluwa. Kaya nga sinabi ng Panginoon, ano pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan? Maraming mga tao nagsisikap, mga kapatid, na magkaroon ng mga bagay-bagay sa sanlibutan. Ngunit ang ginawang tanong dito ng Panginoon, if you gain the whole world and lost your own soul, anong pakikinabangin, mga kapatid? Ano ang mapapala ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan? Ang tanong na ito, mga kapatid, praise God, ay napakagandang tanong, praise God. At kapag ito ay ating inanalyze na tanong na ito, mga kapatid, ay madidiscover natin ang katotohanan, mga kapatid, that everything in this world will pass away. Amen. Compared sa kaluluwa na hindi magwawakas, ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ay lilipas. Kaya sa dulo, mga kapatid, doon natin makikita kung ano ang importante. Sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na may mga bagay na itinuturing na importante sa mundong ito. Mga bagay na pinagtutuunan ng pansin, mga kapatid. Mga bagay na pinagkakaabalahan. Mga bagay, mga kapatid, na pinaglalaanan, mga kapatid ko, ng mga abilities. Nais ko pong ipaalala sa bawat isa na lahat ng yan ay may katapusan. Kapag pinag-usapan natin ang kaligtasan, ang pinag-uusapan po natin, mga kapatid, ay ang walang hanggang destiny ng tao. Sa kasalukuyan, ang tao ay nabubuhay sa mundo at ang tao ay na-impluensyahan ng kasalanan. At yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng salvation, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan in Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." May kabayaran ng kasalanan. At ang kabayaran nito ay kamatayan. Pag sinabing kamatayan, ay hindi lang po ito tumutukoy sa kamatayang pisikal. Tumutukoy din po ito sa tinatawag na kamatayang spiritual. At kapag pinag-usapan natin, mga kapatid, ang kamatayan, ito ay tumutukoy sa kapahamakan. Yung sinasabi ditong the wages of sin is death. Ang kamatayan dito, mga kapatid, ay ang pagkalayo sa Diyos eternally. Sa Bible, tinawag din itong second death, pangalawang kamatayan.
At ang tinutukoy ng pangalawang kamatayan ay ang dagat-dagatang apoy ng impyerno, mga kapatid, na pupuntahan ng tao kung hindi siya maliligtas. Kaya kung ito po ang pinakahuhulugan, mga kapatid, ibinibigay na kahulugan ng Biblia sa sinasabi rito, mga kapatid, na anong pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Mga kapatid, isipin na natin talaga kung ano ba talaga ang totoong kapakipakinabang. Maraming mga tao ang nagnanais ng pakinabang. Hanggat maaari, malaking pakinabang ang gusto nating makamtan. Ngunit mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, nais kong ipaalaala sa inyo sa mga oras na ito na kung mayroon man tayong pinakamalaking pakinabang na gustong makamtan, ito po ay ang pakinabang na hindi matatapos. Ito ay ang pakinabang na walang hanggan, mga kapatid. Kaya nga po ang kaligtasan ay hindi pwedeng bayaran ng kahit ano. Hindi pwedeng bayaran, mga kapatid, ng salapi o kahit ano paman, mga kapatid, na itinuring na mahalaga sa mundong ito sapagkat walang papantay sa value ng salvation. Ibinigay ito ng Panginoon ng free. Bakit? Walang taong pwedeng magbayad dito. Amen. Praise the Lord. So mga kapatid, may kabayaran ang kasalanan. At hanggat ang kasalanan ay hindi nababayaran, mga kapatid, ang tao ay may hinaharap na kapahamakan. Walang pwedeng tumakas. There will be judgment. But in the book of Romans 6:23, sa ating nabanggit kanina, the wages of sin is death, but, salamat sa Panginoon, ito yung bumabawi, mga kapatid, ng kapahamakan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. May kapahamakan, ngunit may kalubang Diyos, nakaligtasan, buhay na walang hanggan. Ito ang napakagandang bagay, mga kapatid. Nang ating Panginoon ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw sa kasalanan, purihin ang ating Panginoon. Kaya nga ang Panginoon, mga kapatid, He has invested His life. Amen. He suffered and He died. Everything, mga kapatid, na nasa Kanya, Kanya pong ininvest para sa ating mga kaluluwa. And we know what happened to Jesus Christ when He came as a man. Hallelujah. So mga kapatid, binayaran ng Panginoon ang ating mga pagkakasala. He died for us. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, mga kapatid, mayroon pong ginawa ang ating Panginoon, and this is the greatest expression of God's love. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mga kapatid, kinuha po ng Panginoon ang kabayaran na yan. Sa halip na tayo ang mapahamak, binayaran niya ng kamatayan ang kamatayan na dapat ay sana ay nasa atin. He took our place. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Nakita na ng Panginoon kung saan hahantong ang tao sa pagkakasala. But to God be the glory. He came to seek and to save that which was lost. Amen. Ginawa niya yon, mga kapatid, dahil mahal niya tayo. Mga kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. Namumuhay ka man sa kasalanan, yung kasalanan mo may remedyo yan kung ilalapit mo yan sa Panginoon. Amen. At ngayon marahil ikaw ay nasiran ng message na ito at ikaw ay nakikinig. Kaibigan, nawa tapusin mo ang message na ito at matanggap mo kung anong nais ng Panginoon na matanggap mo. Na maaaring ito ay walang hanggang ipagpapasalamat mo sa Diyos. Hindi ito nagkataon lang. This is for your salvation, for your soul. Ang Bible ay nagtuturo na ang tao, mga kapatid, mayroon pong dalawang destinies after life. After this life.
Matthew 25:46. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Ang mga ito ay pupunta sa walang hanggang kapahamakan, eternal or everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Sa panahon, mga kapatid, ng paghukom, may mga taong nanatili sa kasalanan, may mga taong naging matuwid dahil kay Kristo. So may mga taong wicked or sinners sa panahon na yon, at may mga taong tinawag na righteous, not because of our self-righteousness, but because of God's righteousness, and that is what we call imputed righteousness of Jesus Christ. Tinanggap natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, at tayo po ay naging matuwid dahil sa katuwiran ng ating Panginoon. At sa panahon na ang tao ay haharap sa paghuhukom, mga kapatid, dalawa po ang pwedeng puntahan. Walang hanggang kapahamakan, walang hanggang buhay. Ang dalawang destinasyon na yan, mga kapatid, na ipinapangaral ng salita ng Panginoon, ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang ma-realize natin at tayo magpasya na dapat piliin natin kung ano ang makabubuti sa ating mga kaluluwa. Wag lamang po yung pang-physical natin ang ating pong intindihin. Tandaan po natin, ang tao ay hindi lang physical. Mayroon tayong spiritual aspect of life. Ang physical ay temporal, but our spiritual aspect of life is eternal. At yan ang dahilan kung bakit sinabi rin ng Panginoon sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So may dun tayong bread, kailangan niya ng physical, but we also have the Word of God for our spiritual life. Ang tamang buhay ay balanse. Amen. Hindi lang tayo nakafocus sa material or physical. Hallelujah. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. And salvation can only be found in Jesus Christ. Nabasa natin kanina ang Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Tatawagin ang kanyang pangalang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Mga kapatid, ang pangalang Jesus ang tanging pangalang nagliligtas. At ang sabi ng Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan, mga kapatid, na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas. No other name but the name of Jesus Christ. Amen. Yan lang ang tanging tagapagligtas natin, mga kapatid. Totoong tagapagligtas ng ating kaluluwa. Walang grupo ng tao, walang religion, mga kapatid, na makakapagpangako na magliligtas ng kaluluwa. But Jesus Christ, the name of Jesus Christ is the only saving name. Hallelujah. Praise the name of Jesus. And salvation is God's plan. Hindi natin ito plano. Plano ito ng Diyos. And that's the reason why hindi tayo pwedeng mag-formulate, mga kapatid, ng paraan ng salvation. Kung mayroong paraan ng kaligtasan, hindi tayo pwedeng gumawa ng mga theories. Hindi pwedeng ipalagay lang natin kung ano ang salvation or ano ang kailangan para maligtas. Hindi po pwede ang human speculation para ma-obtain ang salvation. Ngunit ang sabi ng Bible in John 5:39, Amen. Ito ay salita ng tagapagligtas natin, tanging tagapagligtas. Anong sinasabi ng Bible dyan? Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they
which testify of me. Suriin daw ang mga kasulatan. Bakit may ano sa kasulatan? Sapagkat sa mga ito ay iniisip ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Sabi ni Jesus, tungkol sa Kanya na tagapagligtas. Ang scripture, ang salita ng Diyos, ito po ang nagbibigay sa atin ng walang hanggang kaligtasan. Dito natin malalaman kung ano ang mga hakbang na dapat nating gagawin para po sa kaligtasan. Kaya nga ang sabi po ng Ecclesiastes 12 verse 10, sa wikang Tagalog ganito ang sinasabi, humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Yan ang dahilan kung bakit sa pangangaral, ang mga ngaral ay naghahanap ng salitang matuwid. Amen. Praise God. Nasusulat mga salita ng katotohanan. At ito po ang magliligtas sa atin. Katotohanan. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Yan ang magliligtas sa atin. Kaya nga po, dinadala natin ang salita ng Panginoon. Hindi po tayo gumagawa ng sarili nating mga formula kung paano maliligtas, kundi mismong ang kaparaanan ng ating tagapagligtas. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. At mga kapatid, may nagtanong sa Biblia kung ano ang gagawin upang maligtas. Dito po sa Acts 16 verse 30 hanggang sa verse 34, sabi po sa King James, ganito ang sinasabi, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Mga Ginoo, ano ang aking gagawin para maligtas? Alam nyo, tinanong ito mga kapatid kay Paul and Silas nung sila ay ibinilanggo dahil sa pangangaral. At habang sila ay nakabilanggo, sila ay nagpupuri sa Diyos, umaawit sa Panginoon. At biglang nagkaroon ng malakas na lindol, nabuksan ang kulungan at natanggal ang kanilang mga tanikala. At yung kanilang guard, mga kapatid, sa kulungan ay natakot, mga kapatid. At muntik nang magpakamatay dahil sa pag-aalala na sila ay makakatakas na at ang mga bilanggo. Ngunit sabi nila, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kami. Nagtanong mga kapatid, itong guard, mga kapatid, ng kulungan. At ang sabi, mga Ginoo, anong aking gagawin upang maligtas? Ang tanong na ito ay napakagandang tanong. At maaaring ito ay tanong ng ating mga kaibigan, mga viewers ngayon, anong gagawin upang maligtas? Mga kapatid, wala po tayong maraming kaparaanan na gagawin para maligtas. Maaaring ang iba-ibang mga tao, may iba-ibang paniniwala, pero pagdating po sa kaligtasan, ang tanging tagapagligtas ang magsasabi kung paano maliligtas. Amen. At ang sabi mga kapatid ng verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka pati ang iyong sambahayan. Nabanggit po dito, sumampalataya sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang tagapagligtas. Pag sinabi natin sumampalataya sa Panginoon, mga kapatid, hindi po yung sasabihin lang natin naniniwala tayo. Sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ano ang ginawa, mga kapatid, pagkatapos na sabihin na sumampalataya? Dito po sa 32. And they spake unto him the word of the Lord to all that were in his house. Ipinangaral ang salita ng Diyos sa buong sambahayan. Ipinangaral, mga kapatid, ni Pablo, ni Silas, ang word of God, ang ebanghelyo sa kanila. At anong nangyari? Verse 33. And he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized he in all his straightway. Nung gabing yon, pagkatapos na sila ay maturuan ng salita ng Diyos, nagpasya silang magpabautismo nung gabing mismong yon. Buong sambahayan na bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Hallelujah. Sa mga kapatid, nung sila ay nabautismuhan, resulta yun ng kanilang naintindihan.
Dahil itinuruan sila ng salita ng Diyos. Tandaan natin, kung babalikan natin ang tanong, ano ang gagawin upang maligtas? Hindi po nawala sa isip ni Paul and Silas kung anong tamang sagot sa kanilang tanong. Sapagkat nangangaral nga sila ng salita ng Diyos. At yun ay isang pribilehiyo na maipahayag ang buong katotohanan, mga kapatid. At ipakilala ang kahalagahan ng salvation at kung anong gagawin. Kaya nung gabi mismong yon, mga kapatid, sila po ay nagpabautismo buong sambahayan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Glory to Jesus. At mga kapatid, dito po sa aklat ng John chapter 3, mababasa po natin mula sa verse 3. Ganito ang sabi. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng karya ng Diyos. Kausap ng Panginoon dito si Nicodemus. Si Nicodemus ay isang matalinong tao, pinuno ng mga Hudyo. Pumunta kay Jesus ng gabi upang makipag-ugnayan, mga kapatid, sa ating Panginoon. At ang pinag-usapan nila, mga kapatid, ay ang pagpasok sa karya ng Diyos. At sinabi ng Panginoon, maliban ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng karya ng Diyos. Ang sabi ni Nicodemus sa verse 4, How can a man be born when he is old? Paano ang tao ipapanganak kung siya matanda na? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Makapasok pa ba siya sa kanyang mother's womb and be born? Sa sinapupunan ng kanyang ina at ipanganak? Sagot ni Jesus sa verse 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Maliban ang tayo ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok. Mahalaga ang pagpasok sa karya ng Diyos. Kung pag-uusapan natin ang kaligtasan, ito po ay pagpasok sa kingdom of God. At ang sabi ng Panginoon, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Pag sinabi ng Panginoon, hindi makakapasok, hindi talaga makakapasok. Kaya para makapasok, ang sabi ng Panginoon, be born again. Be born of water and of the Spirit. Amen. Ipanganak sa tubig at Espiritu. Ang kapanganakan sa tubig ay bautismo sa pangalan ni Jesus. Kapanganakan sa Espiritu ay bautismo sa Espiritu Santo. Hallelujah, praise God. Kaya yan ang ginawa, mga kapatid, doon po sa nagtanong na prison guard. Anong gagawin ko para maligtas? Mga kapatid, kumpleto po ang salita ng Diyos. Hindi ng Panginoon iniiwanan ang taong may tanong kung interesado na hindi niya bibigyan ng katanungan. When it comes to salvation, Jesus is the answer. Amen. His name is the only saving name. Hallelujah. At ang kanyang formula ng pagliligtas is the only way to salvation. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Walang makaparuroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So, hindi tayo pwedeng gumawa ng ibang daan, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, nabautismuhan, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Now, in practicality, anong gagawin ngayon ng tao, mga kapatid, para maligtas? Nabasa natin, mga kapatid, ang ginawa at isinagot sa napakahalagang tanong ng prison guard. Anong gagawin para maligtas? I believe, ang tanong na yan ay hindi lang isang tao ang nagtatanong. Kung ang kaligtasan ay napakahalaga, anong gagawin? Mga kaibigan, sabi po ng Acts chapter 2 verse 37 and 38. Now when they heard this,
they were pricked in the heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Nagtanong din mga kapatid dito sa Acts chapter 2. Ano ang aming gagawin? Nasaktan pa sila sa pangangaral mga kapatid ni Apostle Peter. They were pricked in the heart. Alam niyo minsan itong pangangaral ng kaligtasan, kung minsan masakit ito, lalo pa kung meron tayong pinanghahawakan, na buo ang loob natin, na yun na talaga yung kaligtasan. Pagdating ng Word of God, nalinawan tayo, nagbabago tayo ng desisyon. Kung minsan hindi yun madali, masakit yun. Nasaktan sila eh. Ang katotohanan po kung minsan ay masakit. Pero hindi yun nagpapabago sa katotohanan. Parang gamot. May mga gamot na mapait. Pero hindi mo kailangan baguhin ang lasa para magpagaling. Maaring yun ay hindi masarap i-take. Pero kung ang pangmatagalang epekto ay sa kagalingan, tinitiis ng tao yan. Iniinom ng taong mapait na gamot kahit nakapikit siya, mga kapatid. Bakit? Alam niya magandang epekto. Ito pong pangangaral ng salvation. Maaring ang panlasa ng iba ay hindi ito ganun, mga kapatid, kasarap. Pero nais kong sabihin sa inyo, sa oras na tinanggap natin ito, amen, magkakaroon po ng isang napakagandang pangyayari sa buhay natin. Sa puso, sa isip, sa kaluluwa natin. Amen. At higit sa lahat, mababago ang ating destiny. Mula sa kapahamakan, magkakaroon tayo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. So ang tanong, mga kapatid, what shall we do? Acts 2:38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Sinagot ni Pedro ang tanong. Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Alam niyo ba? Ito po ang fulfillment ng kapanganakang muli. Na ang tao ay dapat magsisi. Bakit? Sapagkat lahat ay nagkasala, walang matuwid. Lahat po tayo nagkasala. Mula sa inyong abang lingkod na to at sa lahat ng mga narito, maging makasama natin online. Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo ay nagkasala. At ang kasalanan natin ay hindi natin pwedeng pagsakripisyohan lang para mabayaran, mga kapatid. Walang tao na pwedeng gumawa ng kahit anong bagay na pwede niyang tanggalin at mawala ang kanyang kasalanan. Ang paraan, mga kapatid, ay ang sagot dito sa tanong, what shall we do? Ano ang aming gagawin? Repentance and baptism in the name of Jesus Christ. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus. Ang pagsisisi, pagpapabautismo sa pangalan ni Jesucristo ay nagdudulot ng kapatawaran ng kasalanan. Isipin nyo yan, yung kasalanan mula nung ikaw ay magkaisip hanggang sa panahon na to, kung ikaw ay lalapit kay Kristo at magsisisi sa iyong kasalanan, magpapabautismo sa pangalan ni Jesus, lahat ng kasalanan na yan ay ipapatawad ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Hindi ka na kailangan magsakripisyo, magpasa ng krus, mga kapatid. Ginawa na ni Kristo lahat yan. Ang ginagawa na lang natin, ina-apply natin sa buhay natin kung anong ginawa ni Kristo. Praise God. Na ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid, nagdulot po ito ng gospel or good news of salvation. And we know that the gospel is the power of God unto salvation. Ang power of God unto salvation, mga kapatid, ay ang death, burial, and resurrection of Jesus Christ. He died, He was buried, and He rose again. Iyan, mga kapatid, ang summary ng gospel. And in application, praise God, para po maranasan natin ang significance ng kanyang kamatayan, kailangan tayo magsisi. Ang repentance, mga kapatid, ibig sabihin po ay pagtalikod sa kasalanan. Amen. And that means death to sin. Amen. Namamatay ka sa pagkakasala. Pag nagsisi ka, mamamatay yung pagiging makasalanan mo. At ang baptism, ito pa ay nagsisignify ng burial.
Kaya ang baptism, ang ibig sabihin po ay ilubog. Yan po sa Greek ay baptizo, ang ibig sabihin ay immerse or submerge. Amen. Ilubog o ilibing. Hallelujah. At ang pagtanggap ng Holy Ghost, sabi sa Acts 2:38, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Mga kapatid, yan po ay nagsisignify naman ng resurrection. That's why when you receive the Holy Ghost, mga kapatid, you receive power. The power of resurrection. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, ikaw ay nagsisi, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, tinanggap mo ang bautismo sa pangalan ng Jesucristo, at tinanggap mo ang banal na Espiritu, hallelujah, kumpleto ang gospel sa iyo. Ito ang application ng gospel, mga kaibigan at mga kapatid. Na hanggat hindi nangyayari sa atin ang bagay na ito, hindi po nagaganap ang gospel sa buhay natin. Praise the Lord. At ang gospel ay hindi lang po basta mapapakinggan natin at tayo ligtas na. Mahalaga ang ating pagtupad ng Ebanghelyo. Maging tagatupad at huwag tagapakinig lamang. Praise God. Yang sinasabi ni James, mga kapatid, be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At sabi po ng Hebrews 5:9 rather, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. At nang siya ay mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Walang hanggang kaligtasan. Para saan? Sa lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Mga kapatid, kung ang kaligtasan natin ay napakahalaga, sapagkat napakahalaga ng ating kaluluwa, ang sabi ng Biblia, ang kaligtasan ay tinatanggap ng mga nagsisitalima sa Kanya. Mayroon pong gagawin. Nung nagtanong, mga kapatid, ang mga tao, ano ang aming gagawin, hindi sinabi ni Pedro na wala kayong gagawin. At hindi rin sinabing sumampalataya lang at maliligtas na. Wala pong sumampalataya lang. Nung sinabing sumampalataya at maliligtas, yung pong pagsampalataya ay kina-qualify po yan. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sabi nga ng Biblia, yung mga demonyo may pananampalataya din yan eh. Pero hindi yan sumusunod sa Panginoon. Sumasalungat yan. Naniniwala yan sa Diyos. Pero walang kaligtasan yan. Ang kaligtasan po ay nasa mga taong tumatanggap, tumatalima. At alam niyo po, kung tanggap natin, hindi mahirap gawin. Hindi po pwedeng tinanggap natin ang salita ng Diyos at hindi tayo ma-motivate na gumawa ng sang-ayon sa sinasabi nito. Ang pagtanggap ng salita ng Diyos ay pagtanggap ng buong puso, buong buhay. Praise God. At apektado ang ating buong buhay. Once na tinanggap mo ang salita ng Diyos, let me remind you that the Word of God is very powerful. Napaka-makapangyarihan po yan. Amen. Yan ay nagbabago ng buhay. Yan ay nagbabago ng destiny. Praise God. That's the Word of God na ipinapangaral sa atin ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Ang kaligtasan po natin, mayroon po tayong tinatawag na 3 stages of salvation. Ito po ay yung tinatawag na initial salvation. Pag sinabi mong initial salvation, amen. Ito po, mga kapatid, ay yung tinanggap mo ang Panginoon, nagsisi ka, ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, tumanggap ka ng banal na Espiritu, initial salvation yan. Amen. Tinanggap mo, mga kapatid, yung pauna na sinasabi ng salvation. At kapag ang tao, mga kapatid, ay halimbawa, kinuha ng Panginoon sa panahon na yan, meron siyang kaligtasan.
Pero pagkatapos ng born again experience, ikaw ay nananatili pa dito sa lupa, praise God, mayroon tayong tinatawag na continual salvation. Yung continual salvation, mga kapatid, hallelujah, ikaw ay nananatili sa Panginoon. Amen. Ang mga taong nananatili sa ating Panginoon at hindi lumalayo sa Kanya, amen, siya po ay nananatili, praise God, sa pagliligtas ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsasabi, mga kapatid, na darating ang araw, ang mga iba ay manlalamig sa kanilang pag-ibig, mga kapatid. Ngunit, kailangan natin ng pananatili. May mga trials, may mga temptations. Ang desisyon natin na manatili sa Panginoon ay napaka-importante. Mga mananampalataya, let us abide in the Lord. Manatili tayo sa Panginoon. Praise God. Sapagkat kung wala tayo kay Kristo, wala tayong salvation. Amen. Kung si Kristo lang ang may takda, ang may akda ng kaligtasan, at nasa Kanya lang ang kaligtasan, saan tayo kukuha ng kaligtasan kung wala tayo sa Kanya? Let us abide in the Lord. Amen. Manatili tayo sa ating Panginoon. At pag natapos ang buhay na ito, mga kapatid, papasok tayo sa eternal salvation. Iyon po yung kalagayan na hindi na po tayo kailanman malalayo sa Panginoon. Eternally. Amen? Praise God. Kaya napaka-importante yan, mga kapatid. Kung tayo, kaibigan, kung ikaw ay hindi pa nakatanggap ng kaligtasan, pwede mong tanggapin ang Panginoon. Pwede mong pagsisihan ang iyong kasalanan na ikaw ay nananampalataya sa Diyos na tagapagligtas. Magbabautismo ka sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Na siyang orihinal na kaparaanan ng pagbabautismo mula sa panahon, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa ngayon. Amen. Yan ang pinangahawakang salita ng Diyos. Tanggapin mo ang banal na Espiritu. Mamuhay ka, may kabanalan, manatili ka sa Panginoon hanggang sa dulo. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon o hanggang sa wakas ng ating pong mga buhay. Sabi po ng Matthew 24, verse 12 and 13. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Sasagana daw yung katampalasanan o kasamaan, marami ang manlalamig. Pero sa verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ngunit ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Napakahalaga ng salvation. Manatili tayo sa Diyos. Panghawakan natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. At anuman ang nagaganap sa mundo at mga magaganap pa, ang pinaka-importante po, pagdating sa dulo, amen, kapiling natin ang ating pong Panginoon. At wala pong ibang pangalan na pwedeng magligtas, kundi ang pangalan lang ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Lalapit po tayo sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Kayo pong mga nasa online, amen, praise God, hallelujah. Makipag-usap po tayo sa Panginoon. Maaaring nangailangan ng pagsisihan ng kasalanan. Wala pong ibang pwedeng mag-alis ng kasalanan kundi ang Panginoon Jesucristo. Wherever you are, you can come to the Lord, humble yourself before God and say, Lord, I surrender all to you. Amen. Pagsisihan ng mga pagkakasala, tanggapin si Kristo. Amen. At kung kayo ay nasa online at kayo ay nagpasyang magsisi, tanggapin si Jesus na tagapagligtas ng iyong buhay. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin pong FB page at tutulungan namin kayo na kayo po ay tumanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Katunayan po, bago maganap ang gawain ito ngayon, ay meron po tayong binautismuhan sa pangalan ni Jesus. Dahil siya po ay nagpasya, nais niya ng mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Handa po namin kayong paglingkuran. Amen. Dahil kasama yan sa paglilingkod sa Panginoon. Awitin po natin ang no other name. Wala pong ibang pangalan. Hallelujah, na magliligtas sa atin. Samantalang tayo
lalapit sa Diyos, magpapakumbaba sa Panginoon. Hallelujah. Come on, amen. Praise the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Exalted far above the earth, giving glory, giving honor, giving hallelujah, hallelujah, hallelujah. No other name but the name. Hallelujah. Yes, Jesus. No other name. Salamat sa pangalang Jesus. Yes, Lord, you are the only Savior. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, hallelujah, glory to Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Sige, ilapit natin ating mga sarili sa Panginoon. Hallelujah. Kayong mga lumalapit sa Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon na hindi po mahirap lapitan. Praise the Lord. Mahal tayo ng Panginoon. Ano man ang naging buhay natin in the past. Amen. God cares for us. Hallelujah. Nais na tayong iligtas, mga kapatid. Hallelujah. Glory to Jesus. Mga mananampalataya, manatili tayo sa Panginoon. Let us abide in the Lord. Hallelujah. But the name of Jesus, no other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And a praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Come on, amen. Yes, in the name of the Lord. In the name of Jesus. Glory to God, glory to God, glory to God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. No other name. Thank you, Lord, for saving us. Thank you, Lord, for your grace. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ama, nakita mo po ang puso ng bawat isa. Narito ang mga taong lumalapit sa iyo. Nagsisisi sa kanilang mga pagkakasala. Lord, we believe pinakikinggan mo sila, Ama. Amen. Pagpalain mo sila ng kapanganakang muli na may panganak sa tubig at spirito. Amen. Magsisi, magpabautismo sa iyong pangalan at tanggapin ang iyong banal na espiritu, ang buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga nakasama namin sa araw na ito.
Pagpalain mo ang bawat isa. At ganoon din, Panginoon, ang mga nakasama namin online. Ikaw po ang patuloy na kumilos. Pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid. Praise God na nakasama sa gawain ito. Gabayan mo kami at patuloy na tulungan manatili. Praise God. Hallelujah sa iyong banal na presensya. Manatili sa iyong pangalan, Panginoon. Sapagkat walang ibang pangalan na pwedeng magligtas. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, ang gawain ito. Pagpalain mo ang lahat ng nakasama namin. Pinupuri ka namin, sinasamba. In the name of Jesus Christ. Mga kapatid, maraming salamat sa panahon na inyong ginugol sa pagsama sa gawain ito. Amen. At minsan pa, ang biyaya ng Panginoon ay managana sa ating mga buhay, sa ating mga spiritual na buhay, ganoon din sa ating physical, at ganoon din sa lahat ng mga pagpapala ng Panginoon na ipinangako niya maganap sa ating mga buhay. Maraming salamat, and again, thank you so much, and God bless us all.